Love Serye TV. Fooled by Billionaire's Love, tunghay na po natin ang ikawalong bahagi. Nakatambay si Lena sa loob ng isang maliit na ice cream parlor. Katatapos nilang kumuha ng NBA clearance na isa sa mga requirements na kailangan niya sa pagtatrabaho sa cruise ship. Masaya naman siya sa gagawin dahil alam niyang doon mas mahahasa ang kanyang kakayahan, pero may isang bahagi niya ang nahihirapan. Hindi pa rin kasi sila in good terms ni Ken. Parang hindi nakatulong ang pag-amin niya rito. Ang gusto niya sana, umalis ng walang bigat sa dibdib. Pero paano iyon mangyayari kung kahit magkatabi lang ang mga bahay nila, para na sa magkaibang planeta sila? Napabuntong hininga si Lena habang tinititigan ang natutunaw na ice cream na nasa cup. Gusto niya kausapin si Ken pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. At parang nananadya ang panahon. Nakita niya ang lalaking laman ng kanyang isip na papasok sa ice cream parlor kung nasaan siya. Hindi handa si Lena kaya nagkunwari siyang hindi nakita si Ken. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang kanyang paningin. Sinulya pa niya itong muli nang nasa may counter na. Hindi yata siya nito napansin. Yumuko siya na akmang haharap si Ken sa direksyon niya. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa amin dalawa? Lena? Narinig niya ang tawag nito. Kunwari doon niya lang ito napansin. Nagangat siya ng mukha at saka pilit ng umiti. Hoy, bati niya. Pwedeng makiupo? Tanong ni Ken. It's as if they were strangers. Hindi magaan sa pakiramdam. Oo naman. He sat beside her and he felt better. She felt that she was longing for him. Kapag ganoon sila kalapit sa isa't isa, ay bumabalik sa alaala ni Lena ang halik na pinagsaluhan nila. Nailang uli siya. Kumusta kayo ni Dave? Sa gulat niya sa tanong ni Ken. Hindi rin niya mabasa ang reaksyon nito. Anong binagsasasabi mo? Kunot ang noong tanong niya. Hindi niya gusto ang dating ng tanong nito. Nakita ko kasi kayo sa kasa, magkayakap. So I assume there's something going on between you and him. Agad na tumaas ang isang kilay ni Lena. Okay naman kami ng kapatid mo. Nag-usap lang kami tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Nilinaw ko sa kanyang wala siyang aasahan sa akin. Niyakap ko siya dahil gusto ko siyang aluin. Ang bilis mo mag-presume, no? Bahagyang umiti si Ken. Totoo yung ngiti. Bukod pala sa amin na nila, may iba pa itong issue sa kanya. Hindi lang nito sinabi sa kanya agad. Nakakatawa, no? Tanong ni Ken. Ha? Nakakatawa. Ilang hakbang lang ang pagitan ng mga bahay natin pero dito pa tayo nagkita. So, kumusta? Pagbabago nito ng usapan. Okay naman. Nag-aayos na ako ng requirements para sa pag-alis ko. Biglang lumungkot ang itsura ni Ken pero sa huli, pilit din itong ngumiti. Mag-iingat ka lagi. Mahirap sa barko pero alam kong kaya mo kasi malakas yung loob mo. Oo, kakayanin ko yon. Ginusto ko eh. Ikaw, kumusta? Abala sa negosyo at sa pagtulong-tulong sa kampanya minsan. Si Jem, do I really have to ask that? Wala na kami. Natigilan siya sa sagot nito. Mukhang hindi ito nagbibiro. Ano nangyari? Bakit? It would be unfair on her part if we continue the relationship while I am in love with someone else. So I choose to be a jerk. Nakipaghiwalay ako kahit na wala siyang ginagawang masama para sa relasyon namin. Walang masabi si Lena. Siyempre pa, nakokonsensya siya. Kung hindi siguro siya nabaliw ng gabing iyon, hindi mangyayari ang lahat ng iyon. I hope we can still be friends after all this, Ken. Sabi niya nang mahanap ang boses. I hope we can be more than that. Diretsong sabi ni Ken. Sabi nila, mag-work naman yung long distance relationship, hindi ba? Pwede naman nating itago hanggang sa dumating yung panahong hinihintay natin na pwede na nating i-broadcast sa lahat. Ano bang sinasabi mo? Kunot noon niyang tanong. Mahal mo ako, hindi ba? Imbes ay tanong ni Ken. Tumango si Lena. At mahal din kita. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin pahirapan ng ganito yung mga sarili natin. He held her hands. Lena, kaya kong lumaban basta kasama kita. I can wait for you. 1 year, 2 years, kahit gaano katagal. Ang gusto ko lang assurance. Ang gusto ko lang sigurado akong may hinihintay ako. Siguro naman pagbabalik mo hindi na natin problema si Dave. Nalilito na naman ako eh. Reklamo ni Lena. Bigla niyang naalala ang usapan nila ng nanay niya. Saka si nanay, ayaw niya. Nakita niya tayo noon. Pinagalitan niya ako. Baka raw may masabi ang mami mo. Kaya nga sekreto muna. Saka natin sabihin sa kanila. Saka tayo magpaliwanag. Maiintindihan naman nila tayo. Bigyan lang natin ng panahon at wala nang kukontra.
Ang gusto ko lang naman mangako kang babalikan mo ako. At pagbalik mo, hindi ka na aalis uli. Ang gusto ko lang pagbalik mo, sabay nating haharapin ang lahat at sabay nating ipagsisigawan sa mundo na mahal natin ang isa't isa. Pero paano kung may mabago habang wala ako? Wala ka bang tiwala sa akin? Kasi ako may tiwala ako sa'yo. Napapikit si Lena. Ano ba talagang gusto niyang mangyari? Huminga siya ng malalim at saka tiningnan ito sa mga mata. Fine, babalik ako. Babalik ako para sa'yo. At sa pagbalik ko, hindi na uli ako aalis. Ngumiti si Ken. Nagliwanag na sa wakas sa mukha nito. Pangako? Pangako. Sorry po, Nay. Maintindihan mo rin ako balang araw. Magkahawa kamay sina Lena at Ken habang namamasyal sa loob ng isang mall na malayo sa lugar nila. Kung hindi sila lalayo, hindi sila magiging malayang gawin ang gusto nila. Nakakalungkot na para sila mga teenager na nagtatago sa mga magulang pero masarap pa rin sa pakiramdam. May thrill sa relasyon nila. Ika nga ng iba. Nagpasya silang magbanding bago siya tuluyang umalis. Handa na raw si Ken sa pag-alis niya. Pero kahit pag-aano kahanda, mahirap pa rin. Wala namang masaya sa paalam. Si Lena din, pilit niyang inihahanda ang sarili. Pero alam niyang kapag dumating na ang araw na yon, iiyak din siya ng sandamakmak. Ang iniisip lang din niya sa puntong yon, tuwing ikasiyam ng buwan naman ay makakauwi na siya sa Pilipinas at makakapagbakasyon kahit na 1 linggo. Mamimiss nila ang isa't isa pero maraming paraan para makapag-communicate. Moderno na ang mundo. Isang click mo lang makakausap mo na ang mga taong mahal mo na nasa magkabilang ibayo man kayo ng mundo. Iyon na lang ang pampalubag loob niya sa sarili. Lena, I'm going to miss you, sabi ni Ken habang naglalakad sila. He was always like that. Bigla na lang magsesenti. Walang pinipiling pagkakataon at oras. Ako, hindi. Siyempre, mamimiss din kita. Pero napag-usapan na naman natin to, hindi ba? We'll see each other every 9 months. Mag-iipon lang ako. Magpapalawak ng kaalaman. People needed to grow and sometimes they had to do alone. Minsan, kailangan mo munang lumayo sa mga taong mahal mo para mas matuto kang tumayo para mas maging matatag ka. Yeah, you need this. Ilang beses mo na bang ipinaalala sa akin yan? Pero kahit na naiintindihan at tanggap ko yung desisyon mong to, nakakalungkot pa rin. Pero ano ba naman ang magagawa ko? Mahal kita at hindi ko kaya maging hadlang sa mga pangarap mo. Minsan, ganun talaga eh. Kailangan mo magsakripisyo para sa kaligayahan ng taong mahal mo. Ayoko namang isipin mong madamot ako at ipinagdadamot ko sa iyo ang mundo. Huminto sa paglalakad si Lena at tinitigan ito sa mga mata sa kangumiti. Ang drama mo na, tudyo niya. Ayun pa lang kasi namimiss na kita. Nang hahaba ang husong sabi nito. Sobra ka, ang OA mo. Tawa siya ng tawa. Pero sa kabila ng tawang iyon, nalulungkot siya dahil pareho lang naman sila ng nararamdaman. Her heart was always shrinking whenever the thought of leaving crossed her mind. Mukhang mas mamimiss kita kaysa mamimiss mo ako. Kunwari nagtatampong sabi ni Ken. Pabebe siya pabirong sabi ni Lena. Hanggang maaari kasi ayaw niya malungkot dahil pareho lang silang malulugmok. Kailangan niyang bumalanse. Sa ganoong panahon na sa tingin niya ay nanghihina ito, siya ang dapat na maging malakas para sa kanilang dalawa. Ang dapat ganun din si Ken. Kapag siya naman ang down sa mga panahong yon. You're not taking me seriously. Tuluyan na nagtampong sabi nito. Ayoko lang naman sabayin yung drama mo dahil baka magkaiyakan pa tayo rito. Kung may gusto man akong baunin sa pag-alis ko, masayang alaala lang yon. Seryoso niyang sabi. Nakakaintinding tumango si Ken at ngumiti sa wakas. Niyakap siya nito ng mahigpit. Kahit na pagtinginan sila ng mga taong nasa paligid, I want you to remember the warmth of my hug when it's too cold from where you are. Bulong nito. Nanubig ang mga mata ni Lena kaya kinagat niya ang ibabang labi para mapigilan ang mapaluha. Isiniksik na lamang niya ang mukha sa dibdib ni Ken at kinabisado ang pakiramdam ng mayakap nito dahil totoong alalahanin niya sa malalamig na gabi na wala ito sa kanyang piling. Sa isang resort sa Laguna na uwi ang banding nila. Para bang ayaw nilang maghiwalay. Minsan naiisip niyang parang tayong timang, sabi ni Lena. Bakit naman? Kunot ang noong tanong ni Ken pero nakangiti. Para tayong teenagers na nagtatago sa mga magulang. Natatawa niyang sagot. Mas may thrill nga, hindi ba? Ayoko magsinungaling na matagal kay nanay. Bigla ay sumeryosong sabi nito. Alam ko naman yon pero sabi mo nga, hindi ba? Sa ngayon, tutol pa siya. Ire-ready natin siya.
Papatunayan natin sa kanya ang pagmamahalan natin. At kung si mama lang talaga ang iniisip niya, wala namang problema dahil kaya ko namang paliwanagan yon. Hindi ka ba nawiweirdan kay Nanay Clara? Naguguluhan din ako sa kanya pero iniisip ko na lang, baka ayaw niya lang isipin ng iba na gold digger kami. Ang solusyon lang naman dito, ang maialis ko siya bilang kasambahay sa inyo. Kapag mas mapaunlad ko na yung buhay namin, baka sakaling hindi na siya tututol sa atin. Mabuti pa mag-enjoy na muna tayo rito sa resort. Mamayang gabi kailangan na nating umuwi. Ang hirap pala kapag sikreto ang relasyon, no? Lahat ng bagay may time limit. Reklamo ni Ken. Diya mo kaya to? Kasi nga, lahat gagawin ko para makasama ka lang. Kaya pati itong secret relationship na dapat pang teenager lang, pinasok ko na. Halos walang tao sa resort dahil weekend. Mas masaya sana kung hindi sobrang tirik ng araw. Ken, huwag tayo masyadong magbabad. Mangingitim tayo ng sobra. Mahahalata na tayo. Ang paalam ko kay nanay, sasamahan ko lang sa mall si Hershey. Pinakausapan ni Lena si Hershey na huwag magpapakita sa nanay niya sa araw na yon dahil nga ginawa niyang rason ang kaibigan para makaalis. Pumayag naman si Hershey. Yes ma'am, pabirong sabi ni Ken. Wala pa silang 30 minuto sa pool, umahon na rin sila. Na makapagmanlaw na, tumambay na lang sila sa air-conditioned na kwarto. Nagpa-deliver na lang din doon si Ken ng pagkain. Anong oras tayo uuwi? Tanong niya matapos nilang kumain. 6:00? Tumingin si Lena sa orasan sa kanyang cellphone. 2:00 pa lang ng tanghali. Makakaidlip pa ako. Ngiti-ngiti niya sabi. Hindi naman siya pinigilan ni Ken sa gusto niya. Tumawi pa nga ito sa kanya sa kama. Hindi naman siya nailang dito. Imbis na mailang, yumaka pa siya sa lalaki at isiniksik ang mukha sa tagiliran nito. Sana tumigil muna yung oras, no? Narinig niya sabi ni Ken. Nag-angat siya ng tingin para tingnan ito. He was also looking at her. Sumama na lang kaya ako sa'yo. Sira, natatawa niya sabi. Basta maghintay ka lang dahil siguradong babalik ako para sa'yo. Minsan kailangan din ng kaunting sakripisyo. Oo na, maghihintay naman talaga ako kahit ano pang mangyari. Ngumiti si Lena at ganun din si Ken. Medyo nabigla siya nang haplusin nito yung pisngi niya, pero hindi siya umiwas. His lips landed on hers in an instant. Tinugon niya iyon ng buong pagmamahal. Hindi niya ma-imagine ang sariling may hinahalik ang iba maliban dito. His kiss suddenly became demanding, pero walang agam-agam na pinagbigyan niya si Ken. Malamig ang hangin dahil sa aircon pero pakiramdam ni Lena, mainit ang kanyang pakiramdam. Ang init ay nanggagaling sa loob ng kanyang katawan. Nagsimula na rin gumalaw ang mga kamay ni Ken. Nagulat siya nang makarating iyon sa kanyang dibdib. Natigilan ito. Sorry, nabigla yata kita. Imbis na sumagot, si Lena, nagkusang humalik kay Ken. Hudyat iyon na parang iparating dito na wala siyang pagtutol na nararamdaman. They did it. Walang pag-aalinlangan niyang ibinigay ang sarili sa lalaking mahal niya. Akala mo hindi ko napapansin ano? Tanong ng nanay ni Lena sa kanya habang nagkakape sila sa balkonahe. Gabi na at kakauwi lang niya mula sa lakad nila ni Ken. Ang alin po? Kunot ang noong tanong niya. Palagi kayo magkasama ni Ken. Parang ayaw na ninyo maghiwalay. Alam kong siya ang kasakasama mo kapag lumalabas ka. Alam ko rin na kapag gabi magkausap kayo sa telepono, kaya tinatsaga mong papakin ka ng mga lamok. Anak, marami ka pang makikilala kapag nagtrabaho ka sa cruise ship. Magmahal ka na sa kahit na sino, wag lang sa magkapatid na Padilla. Wala naman po kaming relasyon, pagsisinungaling ni Lena. Matatanggap din ng nanay niya ang lahat. Kailangan niya lang gawin ang mga plano na nakapaghanda rito sa pagtatapat nila ni Ken. Siguraduhin mo lang, siguruhin mo. Opo, kinabukasan ay maaga nagising si Lena. Hindi nga yata siya nakatulog talaga dahil paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip ang nangyari sa kanila ni Ken sa Laguna. Para siyang kinikiliti kapag naaalala ang mainit na tagpo. Tinawagan niya si Ken ng madaling araw at hindi daw ito makatulog. Gusto raw siya nitong puntahan pero pinigilan niya dahil baka mahuli sila ng nanay niya at ayaw niyang mangyari yon. Habang kumakain ng tinapay, naisip niya magbukas ng TV. Eksakto iyon para sa pang-umagang balita. Nante Padilla, may tinatagong anak sa loob ng mismong bakuran nito. Iyon ang sinabi ng news anchor na lalong nagpagising sa kanya. Hindi niya alam na may ganoong isyu ang mga Padilla. Kapag eleksyon talaga, siraan na lang ng siraan ng mga kandidato. Napapailing na sabi niya habang pinapakinggan na nagbabalita. Isang source na itatago natin sa pangalang Emilio ang nagsabi ng mga nalalaman tungkol sa itinatagong anak di umano ni Vice Mayor Padilla sa loob ng kanyang bakuran.
Isang kasambahay raw ang naanakan nito nung hindi pa ito pumapasok sa politika. Pinangalan ng Clara, ang babae naging kalaguyo ng vice mayor at nagbunga ng kataksilan ng mga ito. Hindi na maintindihan ni Lena ang mga sumunod pang sinasabi sa balita. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya iyon makontrol. Gusto niyang tumayo at puntahan ang kanyang nanay sa kwarto, pero nanlalambot ang mga tuhod niya. Nang makaipon ng sapat na lakas, marahas niyang ginawan tumayo at ginising ang nanay niya. Totoo ba yun, Nay? Totoo ba? May galit sa boses niya kahit pinipigilan ang emosyong iyon. Ang ano? Gulat nitong tanong. Napaupo ito. Na anak ako ni Sir Nante? Nagtaksil kayong dalawa kay Ma'am Fe? Hurt was not enough to describe her feeling at the moment. She felt betrayed, crushed and broken. Paano na itago ng mga ito sa kanya ang sikretong iyon? Nay, ano? Sumagot ka naman. Kakiusap ni Lena. Nakatingin lang ito sa kanya. Nakanganga na parang natatakot. Saan mo nakuha yan? Galit na tanong ng kanyang nanay. Sa balita. Kasabay ko ang buong mundo nakakaalam sa sikretong to. Kaya gusto ko marinig sa inyo ang totoo. Totoo ba, Nay? Yumuko ang nanay niya at itinakip ang mga palad sa mukha. Umalog ang mga balikat nito tanda ng pag-iyak. Hindi na nito kailangan sumagot dahil alam niya na. Totoo ang balita. Her mother would instantly deny it if it was not true. Her father was there all along. Kaya naman pala pinag-aral siya. Binihisan at pinatira sa likuran ng bahay ng mga ito. Akala ni Lena nagkakawang gawa iyon. Iyon pala, tumutupad sa responsibilidad. Ang respeto at pagtingala niya para kay Nante Padilla ay biglang naglaho. Tiniis nito na itago sa kanya ang totoo. Tiniis nitong wala siyang kilalaning ama. Anong klaseng tao ito? Umalis na tayo rito, Nay. Ngayon din, kapag nakarating kay Ma'am Fe ang balita, magkakagulo rito. Ayoko ng eskandalo. Kalmadong sabi ni Lena. Nakinig naman ang nanay niya. Nag-ayos na sila at saka nag-impake. Pero nasa kalagitnaan pa lang sila na pag-iimpake, ay may kumakalabog na sa pinto nila. Clara, lumabas ka dyan. Harapin mo ako. Sigaw ng kung sino man sa labas. Hindi na nagulat si Lena. Alam niya si Ma'am Fe iyon. Kinabahan siya para sa ina kaya siya na ang humarap dito. Nasaan ang ahas mong nanay? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Ma'am Fe. Ma'am, baka pwedeng pag-usapan natin to ng mahinahon. Pakiusap niya sa mababang boses. Mahinahon? Ginago ako ng nanay mo sa loob ng mahigit 20 taon. At gusto kong huminahon ako? Ginagago ako rito sa sarili kong pamamahay. Mga baboy. Mama, tama na yan. Saway ng bagong dating na si Ken. Hindi, kakausapin to si Clara. Pagpupumilit ni Ma'am Fe pero sa pilitan itong hinihila ni Ken palayo. Nang mawala ang dalawa, nagmamadali na siyang hinila ang kanyang nanay palabas ng bahay. Mabuti na lang at may nagpadaang taxi kaya nakasakay sila agad. Kaunting gamit lang ang dinala nila. Iniwan na nila sa bahay ang lahat ng mga gamit. Ang mga importanteng papeles at ilang pirasong damit lang ang inimpake nila. Habang nasa biyahe, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ken. Nasaan ka? Tanong agad nito. Lalayo muna kami. Tanging na isagot niya. Saan kayo pupunta? Sa lugar na hindi ninyo alam. Ken, ayokong pag-usapan ng kahit na anong bagay na tungkol sa ating dalawa ngayon. Mas makabubuti nga kung hindi na tayo mag-usap kahit kailan. Ayoko na ng kahit na anong bagay na makakakonekta sa akin sa mga Padilla. Sorry, Ken. Alam kong wala kang kinalaman pero kailangan nating tapusin to. Tinapos ni Lena ang usapan nang hindi naghihintay ng reaksyon mula kay Ken. Pinatay na rin niya ang cellphone. Magpapalit siya ng number kapag nasa Bicol na silang mag-ina. Nandun ang mga magulang ng nanay niya kaya doon sila pupunta.